Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Biyernes, ang ating pong pag-aaral muli ay continuation ng ating series on the Book of Acts. Ang ating pong pag-aaral ay pinamagatang The God Who Protects His Purpose. At hahanguin natin ito sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 23, verses 12 hanggang 22. Samahan po ninyo ako at ating pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. The next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. More than 40 men were involved in this plot. They went to the chief priest and the elders and said, "We have taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin petitioned the commander to bring him before you on the pretext of wanting more accurate information about his case. We are ready to kill him before he gets here." But when the son of Paul's sister heard of this plot, he went into the barracks and told Paul. Then Paul called one of the centurions and said, "Take this young man to the commander. He has something to tell him." So he took him to the commander. The centurion said, "Paul, the prisoner, sent for me and asked me to bring this young man to you because he has something to tell you." The commander took the young man by the hand, drew him aside, and asked, "What is it you want to tell me?" he said. "Some Jews have agreed to ask you to bring Paul before the Sanhedrin tomorrow on the pretext of wanting more accurate information about him. Don't give in to them because more than 40 of them are waiting in ambush for him. They have taken an oath not to eat or drink until they have killed him. They are ready now, waiting for your consent to their request." The commander dismissed the young man with this warning, "Don't tell anyone that you have reported this to me." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, all throughout the book of Acts, one theme shines clearly. Mula nang binuksan at pinag-aralan natin ang Aklat ng Mga Gawa, isa ang malinaw na tema. Ano po yun? God will fulfill His purpose despite human opposition. Sa simula nang bumaba ang banal na Espiritu Santo sa Acts chapter 2, mula nang ang Panginoon ay umakyat sa langit at nagbilin sa kanila na ang mga alagad ay magiging mga saksi, ang Diyos sa Santong Espiritu ay tumulong sa mga alagad. Sa bawat pagkilos ng iglesia, ginagabayan at pinapatnubayan sila ng Santong Espiritu. At maging sa panahong ito na kung saan kumalat na ang Ebanghelyo, nakarating na sa hindi lang sa Judea, sa Samaria, hindi lang sa Jerusalem, kundi sa iba't ibang bahagi na ng mundo, nakita natin na talagang tinutupad ng Diyos ang kanyang layuning, hanapin at iligtas yung kanyang mga tupa. And God will fulfill His purpose in spite or despite human opposition. So nakita po natin nakaraan na Paul was beaten, accused, imprisoned, misunderstood, slandered. At dito po sa Acts 23:12-22, we find a deadly plot against him. Isang pagbabanta na talagang wala nang sisinuhin, papatayin na talaga siya. At ang mga tao ay nangakong hindi kakain hanggat hindi napapatay si Paul. So this passage reminds us that the sovereignty of God is not merely a doctrine. It is a comfort. Despite of what is happening to the Apostle Paul,
God is at work behind the scene. God not only ordains the end, na si Paul will reach Rome, but also he ordains the means, including the unexpected instrument like Paul's young nephew. So Paul had just defended himself before the Sanhedrin. Yan ang pinag-aralan natin kahapon. Nagkaroon ng violent dispute between the Pharisees and the Sadducees. Nag-away-away sila dahil kinampihan na ng mga Pariseo si Paul dahil naniniwala si Paul sa resurrection. Yung gabing yon, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Take courage. You must testify also in Rome." Immediately after this great promise, the more the danger increases. The more the danger of killing Paul arise. Ang sabi po ng talata, more than 40 Jewish conspirator bind themselves with an oath na hindi kakain hanggat hindi napapatay si Pablo. Humanly speaking, Paul is finished. But God has already spoken. Ang plano ng Diyos, you must testify in Rome. So ibig sabihin, no plot, no power, and no person can overturn God's decree. Kapag sinabi ng Diyos, magaganap. Kapag sinabing dadalhin siya sa Rome, makakarating siya sa Rome. Hindi kayang pigilin ang plano ng Diyos. Amen po mga kapatid. So, puntahan po natin at isa-isahin natin ang mga talata na atin pong pag-aaralan ngayon. Let us go to verse 12. Acts 23:12. The next morning, some Jews formed a conspiracy and bound themselves with an oath not to eat or drink until they had killed Paul. So isang grupo ng mga fanatical Jews ay nag-conspire to assassinate Paul. So ito po ay sa paniniwala na kapag napatay nila si Pablo, ay naging masunurin sila sa kanilang relihiyon. Na ang gagawin nilang pagpatay kay Pablo ay katulad din ng damdamin ni Pablo nung siya'y hindi pa Pablo. Nung siya'y isang Saul pa lamang na pumapatay ng mga Kristiyano. The same situation ang makikita natin dito. Itong mga fanatical Jews na ito, na papatay sa kanya, ay ganun na ganun siya before. Isang fanatical Jew na ang layunin ay ubusin ang mga mananampalataya. So galit na galit sila. Their hatred is so intense that they take a religious vow. No? So ibig sabihin po mga kapatid, ito po ay tulak ng kanilang relihiyon, tulak ng kanilang pananampalataya. At kailangan nilang gumawa ng isang pangako, isang panata. Alam niyo, ang relihiyon, di ba? Madalas namamanata naman talaga yung mga tao eh. Minsan nga nakarinig ako tataya ako sa loto, pag tumama ako, ibibigay ko kalahati. No? Yung mga ganun. Those religious vows. Patamain lang ako ng Panginoon, yung papagawa ako ng simbahan. Patamain lang ako ng Panginoon. Si Pastor, bibili ko ng isang bagong Mercedes. Wala pa ako nakikita ng Mercedes-Benz eh. Pag nakakita na po ako ng isang bagong Mercedes-Benz, alam ko kung sino tumama sa loto kasi may nangako na po sa akin noon eh. Napatamain lang siya ng Panginoon, ibibili niya ako ng isang Mercedes-Benz. But itong mga taong to, ganun din ang kanilang panata. They will not eat, they will not drink until Paul is dead. So human evil can be religious in appearance. Religious because it is a promise. It is a vow. Kaya tandaan niyo, hindi lahat ng pangako ginamit in the pretext of religion ay makadiyos. Maraming mga pangako, hindi naman talaga pagsunod sa Diyos. Mga sumpa, pangakong makasarili ang intensyon. Ito ay kinukonsider to be a false zeal that oppose God's truth. Na ang gusto lang nilang mangyari, in the pretext of religion, kunwari ay pagiging relihiyoso, ay masunod ang kanilang gusto, mawala ang hadlang
sa kanilang pananampalataya. And this was a radical and violent vow. Ano pinakikita nito mga kapatid? It shows the depth of hatred toward Paul and the gospel. Human sin, when fueled by religious zeal, without the truth of God, becomes murderous. Tandaan ninyo mga kapatid, nung araw nabalita, 4 na kabataan na meron lang binanggit laban sa isang makapangyarihang relihiyon sa Pilipinas. Yung 4 na kabataan yun, biglang naglaho, nakita, palutang-lutang sila sa creek. Pinagpapatay, sinalvage. Ang tanong, sino ang magsasalvage? So minsan mga kapatid, yung mga relihiyoso, na akala nila kapag ginawa nila yon, tinanggal nila ang hadlang sa kanilang relihiyon, ay sumusunod sila sa Diyos. At itong mga violent human being na ito, itong mga fanatical Diyos na ito, ang akala nila pag napatay nila si Pablo, nakasunod sila sa Diyos. Katulad din naman niya ni Pablo, nung hindi pa siya si Pablo. Kaya mga kapatid, ano sabi sa John 16:2? Pinangako naman ito ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, they will put you out of the synagogue. In fact, the time is coming when anyone who kills you will think they are offering a service to God. Sinabi na ng Panginoon yan na kayo'y papatayin, aakayin kayo sa sinagoga, at sino mang pumatay sa inyo, iisipin na sila'y naghandog ng paglilingkod sa Diyos sa pagkakapatay sa inyo. Sinabi na yan at hula na yan sa kanila. Now, let us go to verse 13. More than 40 men were involved in this plot. 40 men. The conspiracy is not small. Papatayin nyo isang tao pero 40. Hindi lang pala 40, over 40 men agree to commit premeditated murder. Their number shows the seriousness of their determination. Hindi talaga palalampasin. Kung makalampas sa 10, meron pang natitirang 30. Kung makalampas sa 20, may natitira pang 20. Ganon sila kaseryoso na kapag nakita si Pablo at lumabas si Pablo bago dumating sa sinagoga, tepok na si Pablo. And yet, ano po nakita natin? Their number does not intimidate God. Take note that this is not a random attack. This is organized evil. Pero ang natin pwedeng panghawakan, even a crowd cannot frustrate God's purpose. Walang pwedeng makahadlang sa plano ng Diyos, sa layunin ng Diyos, na si Pablo'y makakarating sa Roma para maging instrumento ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Amen? Nobody can frustrate God's purpose. Nobody can thwart God's purpose. Yan po sinasabi ng salmista sa Psalms chapter 2, 1-4. Ano po ang sabi diyan? Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. The one enthroned in heaven laughs. The Lord scoffs at them. Tinatawanan lang ng Diyos ang plano ng mga masasamang tao. Hindi sila magtatagumpay. Amen? Kaya lagi ko pong binabanggit dito, kapag hindi pa tayo mamamatay, isang ibig sabihin nun, mayroon pa tayong gagawin at tutuparing layunin. Pero pag oras na, at tayo ibinawian na ng buhay, isa lang ibig sabihin, the end. Tapos na ang ating purpose. At yun po, para sa mga mananampalataya, ay pagpapahinga na. Tetelestai. The job is finished. No? It is now high time
to celebrate life with Christ in His presence. Amen? Now, puntahan natin ang verses 14 to 15. They went to the chief priest and the elders and said, "We have taken a solemn oath not to eat anything until we have killed Paul. Now then, you and the Sanhedrin petitioned the commander to bring him before you on the pretext of wanting more accurate information about his case. We are ready to kill him before he gets here." Tingnan niyo po ang plano, mga kapatid. Conspiracy. Kukutsabahin yung mga nasa pinuno, kukutsabahin yung mga leader ng relihiyon para kunwari papupuntahin si Paul for further questioning. They plan to ask the Sanhedrin to bring Paul out again for questioning so they can ambush and kill him. Naalala niyo po ba nangyari kahapon? Doon mismo sa Sanhedrin, nagkagulo nga sila eh. Sa Sanhedrin, nag-away yung mga Fariseo tsaka yung mga Saduseo. Kaya ang ginawa ng commander, kinuha na lang si Pablo at dinala uli sa barracks. At doon sa barracks, kinausap si Pablo ng Panginoon at ang sabi ng Panginoon, "Ka maglala, Paul, lakasan mo loob mo. Pupunta ka pa sa Rome to bring the gospel." So dito, mga kapatid, muli, in the pretext of asking more accurate information, pinatawag nila si Paul. So, itong mga taong ito, they approach the chief priest and the elders, demonstrating that even religious leader can become part of a sinful schemes. Pinakikita lang dito ang katotohanan minsan, mga kapatid, na kahit yung mga inaakala nating tagapanguna sa relihiyon, leader ng relihiyon, mga hindi natin inaakala na gagawa ng masama, ay nakikipagkutsabahan sa mga masasamang tao. Kaya huwag na kayong magtataka kung obispo sabit sa immorality, pastor sabit sa flood control project. Huwag na kayong magtataka. Kasi nakikipagkutsabahan talaga ang mga pinuno ng relihiyon, hindi lang sa politika, kundi sa mga bagay na makikinabang sa kanila. Makikinabang sila. Kaya dito, mga kapatid, alam na alam ng masamang tao paano gagamitin ang kanilang impluwensya sa mga tagapanguna. Kaya laging pinag-iingat talaga ang mga pastor eh. Pinag-iingat ang mga leader ng relihiyon. Dahil lagi na pwedeng magamit ang posisyon para sa masamang intensyon. So this shows the depth of depravity. Even those supposed to guard the law are willing to break the law. Amen po ba, mga kapatid? At ano ang estratehiya ang gagamitin? Deception, manipulation, and violence. Lahat ng ito ay instrumento ng laman. Ganun kasama. Mapatay lang si Pablo, makikipagkutsabahan ang masamang tao sa mga leader ng relihiyon. Di ba ganyan-ganyan din naman ang ginawa sa Panginoong Hesukristo? Yung mga leader ng relihiyon, nakipagkutsabahan, inilibre na nga, inabsuelto na nga ni Pilato si Jesus. Ang gobyerno mismo nagsabi, wala akong nakikitang kasalanan sa taong ito. Pero wala siyang magawa. Hinihingi ng mga tao at hinihingi ng relihiyon si Jesus ay patayin. Kaya mas pinili si Jesus kesa kay Barabas. Nagugas na lang ng kamay si Pilato. Yet God, take note, in spite of everything that is going on, God is already working behind the scene. Amen? Dito po, maganda lagi nating pangahawakan yung katotohanan. Kung mga nasa dulo man tayo ng ating tinatawag na PC, nasa dulo tayo ng lubid na tila wala na tayong ibang pupuntahan,
Huwag ninyong kakalimutan, kumikilos ang Diyos behind the scenes. At dito sa kasaysayang ito ni Pablo, ano po ang nangyari sa verse 16? Sa verse 16, but when the son of Paul's sister heard of this plot, he went into the barracks and told Paul. So, dito po mga kapatid, hindi aksidente yan eh. Po? Unexpectedly, kunwari, hindi sinasadya. Pero ang realidad, hindi ba pagkilos ng Diyos yan na mismong pamangkin ni Pablo, anak ng kanyang kapatid na babae, narinig kung ano ang pinag-uusapang plano? So God uses a young boy para ano? Para banggitin kay Pablo kung anong binabalak. Alam nyo, Scripture rarely mention Paul's family. Hindi nga natin alam na may kapatid pala si Paul na babae. Hindi natin alam na may pamangkin pala si Pablo. So, trivia ito. Yet God has placed this young relative at just the right place and at the right time. Kaya mga kapatid, hindi naman importante yung mga kamag-anak dito ni Paul eh. Hindi importante kung sino tatay niya, nanay niya, kapatid niya, ilan sila, ilan ang pamangkin niya. Hindi yun mahalaga kasi ang sentro po ng mensahe ni Lucas na siyang sumulat ng aklat ng mga gawa ay ang gawain ni Pablo. The mission and the plight of the missionary work of the Apostle Paul. Pero dito, may malaking role na ginampanan yung kanyang pamangkin, kaya binanggit ito ni Lucas. Here we see God's providential intervention. Scripture gives no other information about Paul's nephew, but God placed him in the right place and at the right time. Amen? Walang ibinigay na impormasyon. Pero sa tamang oras, tamang panahon, tamang lugar, bigla lumitaw ang isang pamangkin ni Pablo. Anong ibig sabihin nito? God uses ordinary means. God will use family, conversations overheard, timing, and all other circumstances to accomplish His sovereign plan. Lagi, ang Diyos ay nagpapadala ng kanyang paggabay at ng kanyang pagtulong sa kanyang mga lingkod. This is providence. Ibig sabihin, God working quietly but powerfully. Amen po ba mga kapatid? So let us go to verse 17 and verse 18. Then Paul called one of the centurions and said, "Take this young man to the commander. He has something to tell him." So he took him to the commander. The centurion said, "Paul, the prisoner, sent for me and asked me to bring this young man to you because he has something to tell you." Paul asked the centurion to bring his nephew doon sa commander. Paul still uses ordinary means while trusting God's promise. Nandun pa rin mga kapatid yung pagsunod. Di naman pwede na, ililigtas ako ni Lord. Bahala na si Lord. Hindi na ako ikilos dito. Pero ang Diyos kumikilos sa mga ordinaryong bagay, kaya si Pablo kailangan kumilos sa mga ordinaryong bagay. Kung papaano, dapat siyang kumain, dapat siyang matulog, dapat siyang magpahinga, and life must go on as it is. Ganun po ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi dapat susuko. Kaya ang paalala ng Panginoong Yesus kay Pablo, take courage, be strong, because you will still go to Rome. I will send you to Rome. So makikita po natin dito mga kapatid yung katotohanan, faith is not passivity. Faith is responsible action under God's sovereignty. Amen po mga kapatid.
Nandun lagi yung pagsunod upang matupad yung kalooban at plano ng Diyos. Verse 19. The commander took the young man by the hand, drew him aside, and asked, "What is it you want to tell me?" So the Roman commander shows more integrity than the Jewish leaders. The commander respects and hears the young man carefully. Pinakinggan, mas respetado pa nga at mas may integridad ang Roman commander na ito. Dahil sino yung bata para kanyang pakinggan? Pero pinakinggan niya ito. And God often uses unbelieving authorities to protect His people. Just as He used Pharaoh's daughter to save Moses, and just as He used Pharaoh himself to save Joseph, makikita po natin na lagi ginagamit ng Diyos kahit ng mga hindi mananampalataya para proteksyonan ang kanyang mga anak. Amen? Verse 20. He said, "Some Jews have agreed to ask you to bring Paul before the Sanhedrin tomorrow on the pretext of wanting more accurate information about him." The nephew relays the plot. Kumpleto, wala siyang inilihim. He does not exaggerate. He does not manipulate the commander. He simply reports the truth. Ang katotohanan, hindi kailangang lagyan pa ng iba't ibang palaman. Ang katotohanan, sasabihin lang, hindi kailangang i-sugarcoat pa yung katotohanan. Kapag sinabi ang katotohanan at ito'y pinaniwalaan, naniniwala po tayo na ito'y magiging makabuluhan. Verse 21, "Don't give in to them," the boy said, "because more than 40 of them are waiting in ambush for him. They have taken an oath not to eat or drink until they have killed him. They are ready now, waiting for your consent to their request." So the warning is urgent and clear. Kinabukasan, mangyayari na ito. Hindi na pwedeng ipagpabukas. These men are willing to sin boldly to accomplish their goal. So yung commander, naniniwala ho ba kayo na hindi ginagamit ng Diyos ang commander na ito? Naniniwala ho ba kayo na hindi ginagamit ng Diyos ang nephew ni Paul? The commander privately listens as the nephew details the plot. The plot and the plan is exposed in full clarity because God's eyes see what no human sees. Amen? Now let us go to verse 22. The commander dismissed the young man with this warning: "Don't tell anyone that you have reported this to me." The commander ensures the boy's safety and begins to take steps to protect Paul. Amen? God's preservation is already in motion. Paul's life is spared by God's providential intervention. Bukas natin itutuloy kung ano mangyayari. Bukas natin malalaman kung ano ang magiging kaganapan. But before that, bukas, sa Monday na. Let us look at the central theological message ng ating mga talata. Ano ang central theological message dito? Mga kapatid, God's sovereign providence protects His servants even when wicked people secretly plan their destruction. Kaya wag na wag kayong matatakot. Wag na wag kayong mag-alala. Kapag ikay tapat na lingkod ng Panginoon, ito ang totoo. Protektado ka ng Diyos. At kung hahantong sa kamatayan, ang mga banta ng kaaway, isa lang ibig sabihin, tapos na ang iyong paghihirap, pinagpahinga ka na
ng iyong Panginoon. This account reminds us of several biblical truths. One, God ordains all things. Diyos ang kumikilos sa lahat ng bagay. Siya ang nagpaplano, siya ang nagbabalak. Siya ang nasusunod. And God preserves His elect for His purposes. Ang kanyang mga pinili, kanyang poproteksyonan. He will preserve His elect. And third, no human evil can overturn divine sovereignty. Walang masama na kayang itigil ang layunin ng makapangyarihang Panginoon. Paul cannot die yet. Nakabanta ang kamatayan pero hindi siya mamamatay. Because Christ promised He would testify in Rome. Amen? So God's promises guarantee God's protection. Now, mas maganda kung tumingin pa tayo sa Bible ng ilang mga example ng katotohanan ito. Biblical examples of God protecting His purpose. 1. Joseph, Genesis 35-50. Alala niyo po ba, his brothers plotted to kill him. But God used their wicked action for good. Imagine ninyo, papatayin na lang siya, biglang may dumaan trader, ibinenta na lang siya, salip na patayin. Tapos ibinenta siya sa bahay ni Potifar. Sa bahay ni Potifar, pinagtangkaan ng asawa ni Potifar na siya ay halayin. Pero ano sabi ni Joseph sa huling sandali? You meant it for evil, but God meant it for good. Si Moses sa Exodus chapter 2, Pharaoh ordered Hebrew babies killed. Lahat ng sanggol na Hebreo patayin. But God preserved Moses. Sino ang ginamit na instrumento para ma-preserve si Moses? Pharaoh's own daughter. Anak mismo ng paraon ang nagligtas kay Moses. Hindi ba kamay ng Diyos ang may pagkilos doon? Si Jesus mismo. John 7:30, Luke 4:29-30, crowds tried to kill Jesus many times. Pero ano sabi ng Panginoon? His hours had not yet come. God's sovereign timing protected His Son until the appointed day of the cross. Sa pagsisimula pa lang ng ministeryo ng Panginoon, ang demonyo gusto na siyang patayin. Pinatatalon nga Di po ba? But God's sovereign timing protected His Son. Si Peter, Acts 12. Herod imprisoned Peter to kill him. But God sent an angel to rescue him. And just as in Paul's story, evil plans are real, but God's plan is greater than evil plans. Amen? Now, bibigyan ko kayo ng mga illustrations para lalo nating mapatibay ang ating pag-aaral. 1. A chess grandmaster. Kapanood na ho ba kayo ng game of chess kung saan ang isang beginner ay nakipaglaban sa isang grandmaster? Alam niyo po ba na kapag ang isang beginner laban sa grandmaster ng chess, hindi pa nagsisimula, the outcome is decided already before the first move. Because the beginner may make surprising plays, but the master's strategy always prevail. Likewise, evil may appear clever, but God is the grandmaster who sees every move before it happens. Yung grandmaster, una yata yun ng 10 moves doon sa beginner. Baka hindi lang Kaya bago pa tumira ang unang pyesa, alam na nung grandmaster ko anong mangyayari. Ganun ang Diyos. Second illustration is a child on a mountain trail.
A father walks behind his small child as they hike. The child feels free, unaware that the father is watching every step, ready to catch him if he slips. Take note, mga kapatid, we may not always see God's hand, but He is always guarding His children. Gusto niyo pa ng isang illustration? A construction workers and a safety nets. Alam niyo ba purpose ng mga safety nets? Apo. Workers move confidently because there is a safety net beneath them. Na kung mahuhulog man sila, sure, may sasalong net. Believers can serve boldly because the safety net of God's sovereignty is always beneath us. Kaya wala tayong dapat ikatakot. Walang dapat ipag-alala. Amen? Kaya mga kapatid, isang bagay po ang natutunan ko na po sa buhay habang tumatanda talaga ang tao. Ano po? Dati ang dami kong worries Paano na mga anak ko? Paano sila makakapag-aral? Paano na sila mabubuhay? Paano na yung kanilang kinabukasan? Pero the more you see the provisions, the more you see the sovereign hands of God moving in the day-to-day affair of our lives, matututunan natin ang mag-mature sa paniniwala na talaga may Diyos na makapangyarihan na hindi nagpapabaya. Amen? Marami pa rin naman hong bayarin ang inyong lingkod. Napakarami pa rin mga bayarin. Hindi natatapos ang bills, hindi natatapos ang bayarin sa mga utilities. Pero ipagkakatiwala mo lang sa Diyos. Dahil kung noon, ginabayan at pinatnubayan ka habang sumusunod at naglilingkod, ngayon at bukas, ganun din ang gagawin ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Now, how can we apply this? Anong applications for today? 1, opposition cannot stop God's call on your life. Tandaan mo yun kapatid. Hindi kayang patigilin ng oposisyon ang calling mo sa buhay. If God has a purpose for you, maybe ministry, mission, preaching, or serving, no enemy can derail it. Amen? 2, God uses ordinary people in extraordinary ways. Paul's nephew was not an apostle or a prophet, just a boy. Take note that God may use your children, may use your spouse, or a simple conversation to protect or to guide you. 3, trust God's providence even when you cannot see. There will always be unseen dangers. There will always be unseen providence also. Di ba? Hindi naman natin nakikita ang kapahamakan, pero hindi rin natin nakikita ang pagsagip. Tama po ba? Hindi natin nakikita ang kakulangan na padating, pero hindi pa rin natin nakikita ang probisyon na padating. Trust God's providence even when you cannot see it. Pareho lang naman. Ang pagdurusa at kaginhawahan, pareho nating hindi pa nakikita. So all you have to do is to trust God. Alam nyo na isang araw may nag-message sa akin ng isang kapatid. Plano nila na i-sponsor yung kanilang nanay para makarating dito sa Canada. Eventually, nabunot po sila. Dito po, raffle na Nira-raffle na po yung parental sponsorship. Nabunot yung kanilang nanay para sa sponsorship, parental sponsorship. Ipinasok nila yung papel. Unfortunately, bumalik yung papel at ang sabi, kulang ng $100 lang mga kapatid. Kasi dito po, para ma-sponsor yung family, kailangan na sapat yung sweldo nung mag-i-sponsor for the last 3 consecutive years.
Yung 3 taong sweldo nila, family income, pagsasama-samahin yon, titingnan kung makakasapat. Dahil may kahingian na certain bracket ng income. Imagine niyo 100 lang ang kulang. Madi-deny pa. At sinabi nga na because law is a law, kulang ng 100, hindi na pwedeng ituloy ang process. Pero maganda doon sa ilalim ng letter, ang sabi, you can appeal. You have 60 days, kung di ako nagkakamali, you have 60 days to make an appeal. At yung kapatid na yon na nag-i-sponsor, lumapit sa inyong lingkod. Sabi niya, Bishop, pakisama naman po sa prayer at kailangan po na magpapatunay na talagang kailangan namin si Mami dito. Importante na nandito siya. He will be a help to the family at hindi siya magiging pabigat. Kailangan nating mag-execute ng mga affidavit, ng mga testimonials, mga ganon. So to make the long story short, di ko na po alam kung ano ginawa ng mga kapatid na yon na mag-i-sponsor. Ang inyo naman lingkod, gumawa po ako ng letter. Ako mismo gumawa ng sulat. Pinatunayan ko na kailangan yung kapatid na yon na makarating dito para makatulong sa kanyang pamilya at mga anak. So nag-aalala itong magkapatid. 2 magkapatid yun dito na nag-i-sponsor sa kanilang nanay. Baka nga ma-deny. Pero ang lagi namin pinag-uusapan, ilagay natin sa kamay ng Diyos ang isang bagay na wala tayong kontrol. Ilagay natin sa kamay ng Diyos ang ating pag-aalala na hindi naman natin nakikita kung ano resulta. At ilagay din natin sa kamay ng Diyos at pagtiwalaan na magbibigay ito ng magandang bunga. I think it was 3 days ago, nag-message sa akin yung kapatid na ito. At ang sabi, nag-grant yung kanilang appeal. Ngayon, ay tuloy-tuloy na ang proseso ng permanent residency ng kanilang magulang. Hindi po ba nakakatuwa itong mga ganitong patotoo? Many of you kilala kung sino yung binabanggit ko. Pag nandito na po at dumating na, saka ko i-reveal kung sino sa inyo yung nanay na yon. God is really a God who moves in the things that we don't truly understand. Fourth, use ordinary means while trusting God's sovereignty. Paul trusted God's promises, but also acted wisely. Tandaan na ang pananampalataya ay hindi foolishness. Faith is a wisdom in action. Amen? Nang ikinuwento ng kanyang pamangkin na may banta sa kanya, so anong ginawa niya? Sinabi niya, pumunta ka sa commander. Nakiusap siya dun sa centurion. So Paul acted and trusted God's promise. And he used his wisdom wisely. Amen? Now, for some reflection questions, ang unang tanong, do I really trust that God is sovereign over my life, even when I face threats or uncertainty? Pangalawa, how do I respond when people oppose the work God has called me to do? With fear or with faith? Pangatlo, in what ways has God used unexpected people or circumstances to protect or guide me? Pang-apat, am I living confidently in God's purpose for my life? Or am I discouraged by human obstacles? Tayo po itungo. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you for your sovereign protection over your children. You are the God who sees what we cannot see and guards us in ways we do not always understand. Help us, O Lord, to trust in your perfect plan, even when opposition rises against us. May you strengthen our faith like Paul, that we may boldly fulfill the calling you have placed upon our lives. Use us, O Lord, and surround us with your providential care. May your will be done in us and through us.
This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Mga minamahal ng mga kapatid, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po sa inyong lahat.